8:00 na naman mga kapatid ng gabi at ini-invite po namin kayo sa another episode ng ating OPM. Maganda po ang pag-aaralan natin tonight. May kinalaman po ito sa pangyayari po sa Holy Week. At kung kagabi ho, ang ating tinalakay ay may kinalaman po sa pangyayari nung Sunday o ng Palm Sunday. I will discuss with you naman yung nangyari po ng Monday. Tinatawag po natin tong Holy Monday. Welcome po sa another episode ng ating OPM. At sa lahat po ng naghintay, salamat po. At sa lahat po ng gusto na makarinig ng salita ng Diyos, welcome po. Hindi po ito tungkol sa pera o politika o may kinalaman sa ating pagyaman na pisikal o pinansyal, kundi sa pagyaman natin sa espiritual na mga bagay. Manalangin muna tayo, mga kapatiran. Ang ating pong tatalakayin ay makikita po sa Matthew chapter 21. At atin pong bibigyan po ng pansin ang tatlong malaking pangyayari ng Lunes Santo. Tawag nila Holy Monday. Very significant din po ito dahil malapit nang mamatay si Lord sa panahon na ito. Ilang araw na lang. At sobrang lalim po ng passage na paghuhugutan natin tonight. Dito ay talagang makikita natin, mga kapatid, ang mga bagay na masyadong mahalaga sa Panginoon. At tayo ay nandito para marinig natin ang kanyang values, ang kanyang wisdom, ang kanyang mindset sa mga bagay. Sa ating pag-aaral, masasalamin talaga natin kung ano ang Diyos. Ano ang gusto ng Diyos. Kaya nga, imposible na makilala natin si Lord kung hindi naman tayo willing sa isang Bible study. Kaya, samahan niyo po ako. At ang Holy Spirit naman ang ating teacher. So, siya po ang magtuturo sa atin. Ang aking pong theme, pinamagatan ko po na Appearances Deceive. God desires authentic worship and fruitful lives. Imagine, malapit na si Lord mamatay o patayin. Pero sa mga huling bahagi, ilang araw bago yun mangyari, sobrang mabibigat na mga turo ang pinakita dito ng Panginoon. So, sa verses 12 to 13, makikita po natin doon ang unang ginawa ng Panginoon. Lunes, nilinis niya ang templo dahil kung babasahin niyo po yung passage na iyan, ang templo po ay naging lugar na po ng negosyo. Naging commercial na po yung church. Yung structure. At nagkaroon na ng maraming mga distraction.
Ang mga tao ay nandun na para kumita, nandun na ang iba't ibang mga damdamin, nandun na yung mga greed, andun na yung siguro kahit mga mandurukot nandun na rin. Kasi maraming tao. Itong mga negosyante, naisip nila na gamitin ang lugar na yon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Baka may mag-iisip na bakit kaya sa church nagtitinda tayo? Well, ang sagot po natin, hindi yun para sa atin. Para pa rin yun sa Panginoon. Itong context sa chapter 21, ibang usapan ho ito. Talagang naging lugar na ng komersyo, greediness, puno na ng distraction. At ito ang unang ginawa ni Lord ng Lunes Santo. We call it cleansing. At kung ilalapat natin to sa ating mga buhay, kailangan po ng cleansing sa church. Kailangan ng cleansing sa templo ng ating Panginoon. At alam naman natin ang modern temple, puso natin. Baka yung puso natin ay malayo na sa Lord, puno na ng mga distraction, particularly nowadays, sobrang daming nakakapag-distract sa ating relasyon sa Panginoon. Kung nung araw, bago namatay si Lord, ay giniba niya ang mga kubol-kubol para mawala ang commercialism, giniba ni Lord. At sinabi niyang ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng Diyos ay dapat a house of prayer. Pero nawala na. Sa panahon natin, kung ilalapat natin to sa ating mga buhay, ang pinaka-templo talaga ngayon, yung puso natin. At sa puso natin, sa panahong ito ng Holy Week, templo na tinitira ng Holy Spirit, dapat walang distraction at dapat ang puso at buhay at templo ng Holy Spirit sa buhay natin ay sentro ng panalangin, pagpupuri, pagkilala. Ang ating pagsamba ay nandun sa puso natin, sa buhay natin. Dahil ang buhay nga natin ang pinaka-templo na ngayon ng banal na Espiritu. So sa kaloob-looban natin ay nag-uugat doon ang pagsamba, pagkilala, pagpupuri, pagpapailalim, submission, holiness, truth, prayer, ando doon dapat. Tanong ko sa inyo mga kapatid, anong klase ng mga tables ang dapat nabuwagin ni Lord sa inyong mga puso? Dahil yan ang nangyari. Kaya nga si Lord, malaking tao yan. Hindi yan patpatin. Nabuhat niya yung mga table kaya. Naitapon niya ng malayo kaya. At hindi siya napigilan dahil sa kanyang passion na maibalik ang tunay na mga activities sa God's temple. Pangalawa, examination. Sa chapter 21 verses 18 to 19 ay makikita po natin doon na may isinumpa si Lord na isang fig tree dahil maraming mga dahon, sariwa na dahon, magagandang dahon. Pero walang bunga. Nung panahon na yon, panahon na talaga dapat ng pagpupunga ng fig tree. So nagkaroon si Lord ng close examination
at ito'y kanyang isinumpa. At ito'y natuyo, mga kapatid. Isipin nyo, kung ano na sa kanyang wisdom, nagawa niya pa ito bago siya patayin. Nagkaroon pa siya ng chance na magkaroon ng examination sa mga puno na ini-expect niya na may bunga dahil healthy naman physically. Pero barren, fruitless. Mga kapatid, sa panahon na ito ng Holy Week, maganda din na ilapat natin to sa ating mga buhay. Kasi baka mamaya, magaganda nga yung ating katawan, mga maliliit nga yung ating stomach, grabe yung ating mga abs, maganda yung damit, bago sapatos. At naglalakihan na tayo dahil sobra na yung pagmamahal sa sarili. Pero kung wala naman tayong bungang espiritual, wala pa rin itong kabuluhan. Itong panahon na ito ng Holy Week, maganda ito talaga yung panahon ng pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Ang second point dito ay examination. Kanina ay cleansing, nilinis niya ang templo, at isa pang pangyayari sa araw ng Holy Monday ay ang pagsumpa niya. Doon sa puno na healthy supposedly at dapat ay maraming bunga, pero wala. Ano naman ang saysay ng isang simbahan na malaki nga ang mga kagamitan ay state of the art, ganda ng fountain, wala namang bunga. Sila pa rin. Nag-aaway-away na lang. Walang bunga. Kunti na lang, wala nang bungang kaluluwa, wala pang bunga ng Espiritu Santo. Walang pag-ibig, walang patience, walang self-control. Ay ano pa yan? Yan yung sinasabi natin na walang kabuluhan. At yan po ay isinusumpa ng Diyos. Meaning, dapat nating maintindihan that God is looking for fruits. Hindi sa kanya mahalaga yung parang ang ganda-ganda ng church building. Grabe ang mga structure, ang mga kagamitan. Parang titignan mo siya, okay naman. Example, mga simbahan ng INC, ang gaganda po niyan. Ng mga Roman Catholic. Ng mga etong mga Jehovah's Witnesses. Pero ngayong gabi, hindi na tayo madadaya ng mga bagay na yan kasi hindi talaga yan ang mindset ni Lord sa buhay natin. Ang hinahanap niya sa atin, hindi yung fig tree na maraming leaves, wala namang bunga. Ikaw, yumayaman ka ba? Financially, wala ka namang bunga. Okay, 2 kotse mo. Asa naman ang bunga mo? Okay, napopromote ka sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, napopromote ka. Pero sa Panginoon, napopromote ka ba? Sa panahon na ito ng Holy Week, magandang tignan po natin to. Magkaroon tayo ng examination. Kasi yun ang ginawa ni Lord eh. Pinuntahan niya yung fig tree, tiningnan niya, baka may mga hinawakan pa siya doon, baka talagang nagtataka yung kanyang mga disciples, bakit pa na yung ikot dito ni Lord? Bakit taimtim niyang tinitignan ang malalaking trunk at ang mga branches na malulusog at ang mga sariwang mga dahon? Siguro ganun ang iniisip ng mga disciples. Pero hindi pala mahalaga kay Lord yung damit, yung dahon, yung branches, yung malalaking trunk. Ang mahalaga sa mata ng Panginoon ay bunga. Ganon din sa atin. So kahit napopromote ka, 2-3 kotse mo, napopromote ka, 2 degree mo,
o kaya nagkaroon ka ng kwarta, magkaroon ka ng mga ganito mga properties, kung wala kang bungang spiritual, wala kang kabuluhan. Humanly speaking, yes, but not spiritually. Hindi niya, kung happy ka na dahil marami kang properties, wala ka namang bungang spiritual, kung happy ka na, you don't know Jesus yet, I tell you, iba ang isip mo sa isip ng Panginoon. Pangatlo, confrontation. Dito makikita natin kung paanong kinonfront ni Lord ang mga religious leaders, mga mapagkunwari, mga corrupt na mga leaders sa Matthew chapter 21 verses 23 to 27. Nagawa niya pa ito, mga kapatid, bago siya patayin. Siguro dahil dito, lalong dumami ang kaaway ni Lord. Pero wala namang problema sa kanya yun. Basta nagsasalita siya ng katotohanan. Jesus boldly challenged the religious leaders because they honored God with their lips, but not with their hearts. Yan ang mga mapagkunwari, magaganda ang damit, mahahaba damit, parang mababait, parang nagpupuri, pero wala namang saysay, wala namang laman, walang depth. Puro dahon, ika nga, puro dahon lang. Yung iba puro yabang lang. Pero tingnan mo ang kanyang spirituality, yung kanyang knowledge of God, yung kanyang submission to God, yung kanyang walk with God, mababaw. Ang prayer, conditional. Pagbabasa ng Bible, conditional. Obedience, conditional. Pag may panahon lang, pag walang abala, magagawa. Conditional nga eh. Sa Isaiah 29 verse 13 ay talagang hinabog sila ng Panginoon. Malapit, nagsasalita kayo, ang inyong bibig, pero hindi naman kasali ang puso. Related yan doon sa examination eh. Para sinasabi ni Lord, Hoy, marami nga kayong dahon, mayayaman nga ang inyong mga trunk, magaganda nga ang inyong mga damit, pero wala kayong bunga, yung klase ng bunga na hinahanap ko. Yes, marami kayong bungang pinansyal, may bunga kayong material, may bunga kayo ng promotion sa sanlibutan na ito, pero yung bunga na hinahanap ko, wala. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Dito po sa mga religious leaders na to, ay hindi sila sincere sa kanilang worship. Sabi diyan ni Lord, bibig nyo lang ang sumasamba, hindi puso. Bibig nyo lang ang bumubuka, pero ang puso nyo ay hindi sincere. Bibig nyo lang ang gumagalaw, tradisyon lang yan. Hindi talaga tunay na naka-align ang inyong puso sa akin. Naglalaro lang kayo sa church. Isipin nyo po yan, nabanggit yan ng Panginoon. Kaya religion without righteousness is an offense to God. So, ganyan pala nangyari nung Monday. Sobrang mga revelation ang ibinigay ni Lord sa kanila nung panahon na yun. Mga kapatid, tanong ko sa ating mga kapatiran, meron ba tayong boldness para i-confront ang mga false, mga mali, kasalanan, mga dahon sa puso at buhay natin? O tayo ay umiiwas, ayaw nating ma-confront ng Panginoon? What is my summary? What Holy Monday teaches us? Ngayong gabi ay tinuro natin ang tatlong major events ng Monday, Holy Monday. Cleansing sa templo, examination dun sa fig trees, walang bunga, puro dahon, at ang kanyang confrontation dun sa mga religious leaders na kunwari ay sumasamba.
Alam nyo, maging sa panahon natin, ang problema natin sa mga churches, mga leaders. Marami akong kilala dahil nakababad tayo sa mga churches sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sino mga problema ngayon? Mga pharisaical spirit, mga leaders na malalamig, mga leaders na walang lalim, mga leaders na walang bunga, bungang araw madami. Marami kong kilalang leaders. Andun lang sila sa likod, nagmamatsyag ng pagkakamali ng pastor. Pero leader yan. Nagmamatsyag. Nako, mag-ingat po tayo. Maraming nangyayaring ganito. Magandang pagmamatsyag sana yung ano bang may tutulong ko dito? Uy, walang tubig ang CR. Uy, may walang pintura itong aming pinto. Mapinturahan. Uy, sira na yung mga envelopes. Uy, hindi na makita yung yung busted na yung ilaw. Iyon ang maganda. What are my practical propositions? Number one, mga kapatid, madali lang ito, pero medyo marami-rami. Examine the fruit, not just the leaves. Yun po talaga ang usapan eh. Sa mga magsasaka, hindi naman talaga yung leaves ang usapan. Kahit na yung corn mo, maraming leaves, wala namang bunga. Maraming leaves ang iyong avocado, wala namang bunga. Eh walang saysay po yun. May mga puno ng nyug na sobrang dami, parang napaka-healthy ng katawan, napakalaki at ang mga dahon ay, pero walang bunga. Bunga pa rin ang usapan. So, don't settle for appearances. Yan ang topic natin ngayon, mga kapatid. Ang akin pong theme, pinamagatan ko po na appearances deceive. Nakakadaya talaga yung appearance na yan. Kaya yung Iglesia ni Cristo, ang pandaraya nila sa atin, building. Magagandang building. Tatandaan nyo po, si Jesus Christ, kahit isang building, wala ngang naipagawa. Si Jesus Christ na po yan. Ngayon, inuuna yung building. Maraming nadideceive. Mga babae, pagandahan ng mukha. Anong mga ginagawa? Pagandahan ng kutis, pagandahan ng mga physical appearance, vital statistics, nagpapa-repair ng buhok, nagpapa-repair ng ilong, nagpapa-repair ng dibdib. Lahat nire-repair. Kasi nga, ang mahalaga sa kanila, appearance. Yung bumata sila. Ang topic ko, appearances deceive. God desires what? Authentic worship, authentic, fruitful lives. Yung buhay na mabunga, yung bunga na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi naman lahat ng bunga gusto ng Diyos eh. Bungang araw, ayaw niya. Ang bunga na gusto niya, spiritual na bunga. Yun ang mahalaga. Pangatlo, mga kapatid. Number two, worship must be spirit-driven, not show-driven. Yung mga Pariseyo dito, magaganda damit, nakatayo sa mga bulwagan. Ang mga bibig ay parang nagsasalita ng nagpapakita sila ng religiosity, pero hindi sila dinadrive ng spirit, dinadrive sila ng pakulo, ng pakunwari, ng pagpapakita. Pakitang tao lang sila, kaya nga pharisaical. Mahahaba damit. Guys, hindi po nadadala ang Diyos sa damit, at ang damit kailanman ay hindi magiging worship. Bakit? Paano mahihirap na walang magandang maidamit? Hindi ang babaw. Yung iba, ang pag-worship daw ay pagtalon. Paano yung mga pilay? Guys, ang tunay na pagsamba, nasa puso natin. Alam nyo ba kahit na magugas ka lang ng plato, can be worship? Magugas ka ng plato sa church? Magwalis ka sa church? Basta gawin mo yan. Ano man yung ginagawa natin, basta para sa Panginoon. Yan ay worship. Hindi tayo dinadrive ng ating pakita. This is not a show-driven kind of worship. Mga kapatid, napakahalaga po nito.
Magkaroon tayo ng sincere at personal na devotion, hindi po public expression. Ang pangatlo po ay napakaganda rin. Let God cleanse the temple of your heart. Kino ko pa yung sinasabi? Yung templo nung araw, physical yun. Ngayon ang templo, yung puso natin. Dahil ang ibig sabihin ng templo, tirahan ng Holy Spirit. Saan ba nakatira ang Holy Spirit? Di ba sa buhay natin, sa puso natin, tayo ang kanyang templo. Kaya nga pag linggo, pag nagkakasama-sama tayo, nagiging isang malaki tayong gusali. Dahil ang mga templo ni Lord ay nagsama-sama at doon nakatira ang Diyos sa atin. Mga kapatid, napakahalaga po ng temple cleansing. Linisin po natin ang puso natin sa prayer. Lagi tayo mag-confess kay Lord. Lagi tayo humingi sa Diyos ng kapatawaran. Yan po mga tables na nasa puso natin dapat ma-overturn. Dahil yan ang nagiging distractions natin sa Panginoon. Takot, pangamba, mga makamundong gawain, makamundong isipan, makasanlibutan na isipan, materialistic, yung mga minamahal nating mga pangalawa, mga ginagawa nating Panginoon, mga pets natin, negosyo natin, mga kaibigan natin, yung mga malalapit nating mga politika, yan ang mga pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Mga kapatid, let Jesus cleanse the temple of your heart. Alisin natin ang hypocrisy and pride and ritualism that replaces relationship. Napakatindi po nun. Yes, nasa church, pero ritual. Yes, tumutugtog sa church, pero may galit. Ritual yan. Okay, kahit anong ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, basta't yan ay nire-replace na at the expense of our relationship with God, ritual po ang tawag dyan. Number 4, live a life that matches your confession. Mahalaga po ito. Hayaan po natin na yung ating sinasabi ay nagmamatch sa ating confession. Dito po, kitang-kita po natin sa mga Fariseo. Ang buhay nila, hindi nagmamatch sa buhay nila. Yung mga nasa templo, hindi rin nagmamatch. Ang expectation kasi ni Lord, my house must be the house of prayer. Pero hindi na naging prayer house yung church, yung templo. Naging na siya, commercial. Puno na ng distractions. Pupunta ka doon, may umaatungal na kambing, may umaatungal na kalabaw, may umaatungal na kalapate. Ang bao ng mga iti ng mga kalapate. So nagkaroon na ng ingay, gulo, distraction, na supposedly ang church na yan ay dapat a house of prayer. Number 5, avoid a religion without relationship sa Panginoon. Alam nyo naman tayo, relasyon talaga ang ating itinataas dito. Relasyon kay Lord. Yung pagsisimba natin, second, lang yan? Second aspect. Ang unang-una talaga is our private life, private devotion, relationship with Jesus Christ. How you treat Him, how you love Him, how you recognize Him, how you respect Him. Yun ang pinakamahalaga. Ang worship natin ay 24/7. Hindi po ito 2 hour every Sunday. Hindi ka nag-worship ng 2 hours, tapos wala nang saysay si Lord sa iyong 166 hours per week. Avoid religion without relationship. Stay rooted in grace, not in rituals. Activity is not always spirituality. Napakahalaga po nito mga kaisipan na ito sa panahon na ito ng Holy Week. Dahil baka mamaya para sa atin itong mga itinuturong ito ng Panginoon. Talaga bang kilala natin ang Diyos, mga kapatid? Talaga bang ang Diyos ay kilala natin? Talaga bang yung namatay sa krus ng Kalbaryo ay kilala natin? In a very intimate way. Do I really know Him personally? Number 6, pray for discernment to recognize the fig trees in your life. Sana ay talagang ma-discern natin yung mga bulaklak sa buhay natin o yung mga dahon sa buhay natin na pinapahalagahan natin ng malalim, pero hindi pala yun ang values ni Lord. Ang hinahanap niya sa atin ay bunga ng Espiritu.
Kasi pag may bunga ka ng Espiritu, meaning you're connected to the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin. Nandun ka sa puno. Kaya ka may bunga. Nandun ka sa puno. Ano kung puro galit? Wala kang control sa sarili mo. Wala kang kabaitan. Wala kang kaligayahan. Puro ka reklamo. Ang mukha mo para laging mukhang pasas. Dahil parang pasan-pasan mo lagi ang buong mundo. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong wino-worries. Nasaan si Lord? Nasaan ang bunga ng Espiritu Santo? Baka naman talagang walang puno ng Holy Spirit. It's a problem. Let us pray that God will reveal yung mga areas na nangangailangan ng pruning and reviving. Itong panahon na ito. Itong week na to, ang gandang magbasa ng Bible. Ito, di ba, magbabakasyon kayo, Huwebes Santo, walang pasok, Biyernes Santo. Baka naman puro gala na naman ang iniisip natin. O kaya ay movie marathon na naman. Netflix, puro sanlibutan ang iniisip. Gala, swimming, overnight. Isa-isang taon, puro sarili na natin ang ating iniisip. Pagdating ba naman sa Holy Week, hindi pa tayo makapag-fasting, hindi pa tayo makapagbigay ng longer prayers, longer meditation. Para pagdating ng Monday, ay meron na naman tayong lakas na harapin ang mga problema at pagsubok. Number 7, make space for God's presence, not just programs. Saan ko yan nakita, mga kapatid? Doon sa templo, daming programa. Pero hindi sila nandoon para mag-pray. May bearing yung sinabi ng Lord, my house must be a house of prayer. Itong mga Pariseo, ganun din. Mahahaba nga ang damit, pero hungkag ang puso. At ang sabi pa ng Panginoon, your lips honor God, but your hearts dishonor God. Your lips worships. Your lips worship God. But your heart is far from God. Oh, mga kapatid. Sana ang gabing ito ay nakatulong na naman sa ating pong pagbubulay-bulay. Sana kahabagan tayo ng Diyos. Sana naintindihan po natin yung mga itinuro ng Panginoon ng Holy Week ng Monday. Grabe po, ano? Linggo ay linggo ng palaspas. Lunes na Lunes. Matitindi pala ang nangyari noong araw na yun. Sana sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nakita natin ang malalalim na mensahe ngayong gabi. Sana po ang Diyos ay talagang kinausap tayo. Hindi po nasayang ang ating kalahating oras tonight. Sa Diyos po ang papuri at pagdakila. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi pong sa inyong lahat. At sana po ay pinapasok po natin ang salita po ng Diyos ngayong gabi. Kapag ang salita po ng Diyos ay pinapasok natin sa ating mga puso, hindi po tayo mawawalan ng pagpapalang espiritual. At tiyak po ko na lalago tayo sa ating Panginoon at sa ating pagkakilala. Mahalaga po itong Bible study na ito. Very crucial. Wala po tayong growth kung hindi tayo magkakaroon ng Bible study on air. Okay? Hindi ka lalago, mga kapatid, kung puro prayer ka lang na wala kang Bible study. But I tell you, kapag ikaw ay nagba-Bible study, yung prayer life mo will be empowered. Hindi ka lalago sa pagkanta-kanta ng songs kay Lord. Sa Bible study, will empower your worship. Kaya dyan lahat yan nagmumula. Good night. God bless. Don't forget, mga kapatid, 2 to 3 people die every second. Good night. Maranatha and Shalom.